Sa ikatlong araw ng pagpupulong ng mga miyembro ng Bicameral Conference Committee kagabi, binigyang daan ng pag-aproba sa pondo ng ilang ahensya matapos itong maantala dahil sa issue hinggil sa budget ng Department of Public Works and Highways. Si Kate Renya, una sa balita. Kate? Greg, masayang ibinahagi nila House Panel Chairperson Mika Swansing at Senate Panel Chairperson Win Gatchalian na naging produktibo ang kanilang pupupulong sa BICAM kagabi matapos na nilang talakayin ang nasa 20 ahensya ng pamahalaan at ang karamihan dito ay ganap ng aprobado ang pondo para sa susunod na taon. Umabot ng higit 4 na oras ang hinintay bago ganap na nag-umpisa ang ikatlong araw ng pagpupulong ng Bicameral Conference Committee sa Philippine International Convention Center. Orihinal na dapat magsimula ito alas 4 ng hapon, subalit nag-resume ang pagpupulong sa ganap na alas 8 ng gabi. Ito'y dahil sa sulat mula kay Secretary Vince Dizon ng Department of Public Works and Highways hinggil sa revised adjustment sa kanilang pondo. Nakasaad dito ang pagpapaumanhin sa ipinasang data sa Senate Committee on Finance tungkol sa updated na construction materials price data. Aminado ang ahensya na hindi sapat ang naibigay na datos at hindi matutukoy ng komite kung alin sa mga proyekto ang kinakailangan ng adjustments. Katunayan, mayroong nasa 10,000 proyekto na maaaring maapektuhan, kaya't ipapasa nilang panibagong project category-based data na mas makatotohanan para sa pagpondo. Ayon kay Senate Panel Chairperson Win Gatchalian, aasahan nilang maipapasa ngayon ng DPWH ang revised version ng kanilang pondo at bibigyang daan muna ang pagtalakay sa ibang ahensya. But because of the enormous task of applying it to 10,000, and hindi lang applying it to 10,000, dapat magbalanse lahat. No? Importante, nagbabalanse. So they needed more time to do this. Binigyang diin naman ng mga kinatawan ng BICAM ang kahalagahan na maisakatuparan ang ilang mahalagang proyekto ng ilang ahensya tulad ng AFP Modernization Program na lalaanan ng higit 70 bilyong piso, maging ang kahalagahan ng paglalaan ng karagdagang pondo para sa night rating ng 3 airport, Kawayan Airport, Busuanga Airport at Siargao Airport dahil karamihan dito ay hindi na nag-ooperate sa gabi. So ito pong night rating ng mga airports ay napakahalaga para po mas marami pong mga flights yung pwede pong pumasok dito po sa mga lokasyon na to at mas mapamura po yung presyo ng mga ticket. Ibinahagi naman ni House Panel Chairperson Mika Swansing ang kahalagahan ng ganitong talakayan sa pagitan ng Kongreso at Senado at anila positibo silang maipapasa ang budget on time. Maganda po kasi yung talakayan Kung nakita niyo po talagang bukas po yung deliberasyon sa pagitan po ng Kongreso at ng Senado. Very active po yung mga BICAM conferees natin. So for us, it's very productive. Ang ganda nga po diba, may mga lumalabas po ng mga punto na hindi po nakita ng bawat panig dati. So that's the beauty of a collegial body. Samantala, ilan pang mga ahensya ng pamahalaan ang naaprubahan na ang pondo, kabilang ang Department of Development, Department of Energy, Department of Finance, Department of Labor and Employment, Department of Migrant Workers, at Department of Social Welfare and Development. Ang National Irrigation Administration naman ay subject sa finalization ng special provision. Greg, ayon din sa mga lider ng panel ng Kongreso at Senado na nasa 11 na lamang ng mga ahensya ang kanilang tatalakayin at kampante-anila sila na matatapos na ang BICAM proceedings ngayong ding araw. At yan muna ang update. Balik muna sa inyo.